Engineer Rene, nothing certain pa naman po dito. Ito nga ay usapan pa lamang daw po ng mga taong nasa gobyerno. Pero Yes. since the implementation of EDSA busway noon pong taong 2020, para po sa inyo, naging epektibo po ba ito? Para kumbaga hindi masyadong maging traffic sa EDSA? And kamusta po based on your analysis bilang isang transportation expert, ang naging tulong naman po nito sa ating mga commuter? Yung EDSA busway, malaking tulong sa mga car owners. Bumilis yung takbo ng mga gumagamit ng sasakyan, ng pribadong sasakyan sa EDSA. Unang-una po, dumamid po yung kanilang allocated line. Dati 3 lang, naging 4. No? Ang nakinabang kong malaki sa busway ay yung mga car owners. Yung mga na kumpiyado or na naging negative ang impact sa kanila, yung bus commuters. Kasi nawalan ho sila ng magandang transfer, hindi na ho makasakay sa Cubao, hindi na ho makalipat doon sa Ortigas, mga ganon. So sinasabi niyo po ngayon, base po sa pag-aanalisa niyo, positibo ang epekto for car owners pero negatibo for Yes. bus commuters. Kasi nga po yung Yes. transfer nila medyo malayo po ang lakad. Pero Yes. during rush hour, kamusta po ang epekto nito dito sa mga commuter natin? Because I was reading comments po, Engineer Rene, dito po sa reaksyon ng publiko, especially ng mga mananakay tungkol dito sa plano na naman ng ating pong gobyerno sa EDSA. Negative po ang reaksyon itong mga commuters natin. Yung mga nakakasakay sa busway na bubilis ang biyahe mula Quezon Boulevard, Quezon mula na Avenue hanggang Makati, matutuwa ho talaga yan. Pero yung mga sumasakay na dati na hindi na nakakasakay, sila ho ang makikinabang. Hindi ho nila nakukumpara at nakikita yung diferensya. Pero ako nga naman po, pagbibigyan ko, hihintayin ko yung bidding ng DOTR. Sabi nila, i-bid out na nila yung this year. Matagal na nga yan eh. Kung talagang nanggigigil yung mga private take over yung EDSA buses. By the way, private lahat yung operator dyan. Kaya ako yung natatawa, pa-privatize mo yung mga private. Bigyan ko sila. Tignan natin kung anong mangyayari doon sa bidding. Ang inaasahan ko lang, magbibigyan, pero bayaran sila ng gobyerno. Parang subsidy yun ng total. Bayaran yung capital expenditures na required na estima ko, mga 300 to 400 billion pesos ang kailangan para maging tunay na BRT.